Dahil nasa college na nga ang dalawa kong mga anak na puro mga babae at stable na rin naman ang financial status ng aking pamilya, nag-decide na lamang ako na dito na lamang sa Pilipinas maghanap ng trabaho. Pero hindi ako pinayagan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Binigyan na lamang nila ako ng option na 6 months na lamang ako sa Australia tapos 6 months din dito sa Pilipinas na magtrabaho sa kumpanya din nila. Maganda naman ang pasahod nila sa akin. Kaya nga nakapagpundar na rin ako ng sarili kong bahay at lote dito sa isang village sa Quezon City. Nakabili na rin ako ng sasakyan para sa mga anak ko na nasa college na. November last year ay nakauwi ako ng Pilipinas at talagang sinulit ko mga oras ko kasama ang aking pamilya. Namasyal kami dito sa mga local na tourist spot. Dito ay napag-isip-isip ko na kailangan ko na pala talaga na kumuha ng isang driver para maghatid sundo sa mga anak ko. Kailangan habang nandito pa ako sa Pilipinas para makilala ko ng gusto ang bagong driver namin. Para nang sa ganon, kahit nasa abroad ako ay panatag ang isipan ko, lalo na at puro mga babae mga anak ko. At si Mrs. ay talagang kaakit-akit pa naman. Oo Kuya Roms, kahit nasa 40 plus na ang edad ng aking asawa, ay maganda at sexy pa ito. Alagang-alaga niya ang kanyang sarili para na rin sa kanyang trabaho na kailangan ng magandang pisikal. Inaamin ko Kuya Roms, open-minded naman ako sa lahat ng mga bagay, lalo na ang tungkol sa amin ni wifey. Naging mapusok din naman kami at nasubukan din naman namin noon ang lahat ng klase ng adventure pagdating sa balembangan. Basta lahat ng klase ng balembang ay natry na namin hanggang sa ayaw na lang na ni Mrs. ng ganon, kaya nag-stop na kami talaga. May dumating sa bahay araw ng Sabado umaga. Nagpakilalang si Leopoldo. In short, Paul na lang. Siya pala yung inirekomenda ng kaibigan ko na kaibigan ng kanyang driver. Nasa 30 lamang si Paul. Medyo may tangkad na 5 feet and 10 inches. Katamtaman na pangangatawan, pang binata. Ayos naman ang itsura. Formal naman kung manamit. Sabi naman niya binata siya pero may girlfriend. Matapos ang konting interview ko sa kanya at legit naman lahat ng mga ipinakitang documents like NBI clearance, driver's license at iba pa, tinanggap ko na si Leopoldo. Ipinaliwanag ko rin sa kanya mga rules ko sa bahay at okay naman sa kanya. Hindi naman kalakihan ang bahay ko. Tamang-tama lang naman sa amin ng pamilya ko. Dahil may extra pang kwarto dahil gusto ni Paul na mag-stay in, ay pinagamit ko na ang kwarto na wala namang gumagamit. Kaagad nga ay nagsimula si Paul. Ginamit ko na kaagad siya para mamasyal kami ng aking pamilya. Nagustuhan ko si Paul, mabait, magalang, hindi mainitin ang ulo sa kalsada, mahaba ang pasensya at sumusunod naman sa mga rules ko. Lumipas ang mga araw ay lalo kong nakikitang okay naman si Paul. Wala akong masasabi sa kanya sa trabaho niya. Kahit ang mga anak ko ay wala namang masasabi kay Paul. Si Mrs. naman nang tinanong ko ay natahimik ito kaya medyo kinabahan ako. Dahil hinahatid din ni Paul si wifey sa trabaho nito sa Makati. Bakit Han? May problema ba kay Paul? Tanong ko sa asawa ko. Ngumiti naman ang asawa ko. Wala naman pero kasi may nahahalata ako sa kanya. Parang ewan lang ha. Parang minsan kasi parang ayaw tumingin ng diretso sa akin tapos nahuhuli ko na pasimpleng nakatingin sa akin sa mirror ng kotse. Akala ko naman natural lang yun. Baka kasi nagagandahan lang sa'yo. Tapos baka kasi may nakikita sa'yo. Diba kasi skirt lang ang suot mo pagpapasok ka sa work. Paliwanag ko kay Mrs. Pakiramdam ko tuloy may nabuhay sa loob ko. Ang dati naming ginagawa ni wifey.
Kaya tuloy, napag-uusapan namin uli ito ng aking asawa. Open pa rin naman daw siya sa ganun pero kasi pareho na kaming busy na. Kaya nagsimula na naman ako mag-imagine ng mga bagay na yon. May kasama na ring plano pero hindi pa sa ngayon. Tuwing gabi bago matulog ay niyayaya ko si Paul na mag-inom ng konti para na rin na makilala ko talaga siya ng husto. Naikwento nga niya sa akin na dati pala siyang OFW sa Dubai. Driver ang kanyang trabaho doon. Meron siyang kinakasama na naiwan dito sa Pilipinas. Pero nalaman niya na binaleleng siya nito. Noong una, hindi siya naniwala sa mga sabi-sabi pero nang makauwi na siya ay nahuli niya mismo. Pero dahil mahal niya at hindi niya kayang mawala sa kanya, ay pinatawad niya nang humingi ito ng tawad. Ito nga ang girlfriend niya na sinasabi niya ngayon. Sir, pwede ba minsan isama ko dito si Feliz, girlfriend ko? Pumayag ako dahil wala naman ako nakikitang masama. Pero syempre, bawal magtagal. Pwede siguro 2 o 3 araw lang. Sumunod na mga araw nga ay dumating ang girlfriend niya na ipinakilala niya sa akin. Maganda nga talaga si Feliz, kaya siguro talaga pinatawad niya nang gumawa ito ng kasalanan sa kanya. After 3 days naman ay umalis na rin si Feliz sa bahay. Paul, maganda pala si Feliz, kaya pala talagang mahal na mahal mo. Biro ko kay Paul. Natuwa siya nang marinig niya mga sinabi ko tungkol sa girlfriend niya. Talaga sir, maganda ba si Feliz? Dito ay ibinida na niya ang girlfriend niya. Kinuwento na niya sa akin, pati balimbangan nilang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang plano niya. Pero sir, si ma'am maganda din. Paano mo ba siya nakilala? Nagulat ako sa tanong niya. Sabi ko na nga ba, napapansin niya talaga si Mrs. na maganda. Ang mahirap nito, baka may ilusyon siya sa mga may edad, kagaya ni wifey. Dati kasi siyang teller sa bangko. Doon ko siya nakilala, hanggang tumaas na nga posisyon niya ngayon. Mahaba pa ang naging kwentuhan namin ni Paul. Para na lang tuloy kaming magbarkada. Next weekend, gusto ng parents ko na makasama ang 2 kong mga anak sa Batangas. Wala kaming work parehas ni Mrs. ng araw na yon, pero mas gusto ng parents ko na yung 2 anak lang namin ang makakasama nila. Dito ay may nabuo akong plano. Sinabi ko naman kay wifey ang lahat at nag-agree naman siya. Nakaramdam na rin ng excitement. Fast forward, dumating ang weekend, maagang umalis ang 2 naming anak. Hinatid na lamang namin sila sa terminal ng bus. Ano Paul, off mo ngayon? Ano plano mo? Sa bahay lang sir, wala naman akong pupuntahang iba. Pahinga lang. Daan muna tayo sa grocery, mag-barbecue tayo mamaya. Kasama si Mrs. tapos shot tayo. Okay sir, walang problema. Maaga rin namang naghanda ng kanyang sarili si wifey. Kinagabihan ay nag-umpisa kami ni Paul. Habang nagbabarbecue sa maliit naming garden ay nagsashot kami kasama si wifey. Tapos kwentuhan. Nang tinamaan na si Paul, may naikwento pa ito sa akin. Meron daw siya nakasama noon sa Dubai na isang babae na kasing edad ni Mrs. May asawa sa Pinas. Ayon nga, nakarelasyon niya doon at regular ang balimbangan nila. Nang makauwi sila dito ay wala na ang lahat sa kanila. Kaya namimisin daw niya yon. Nakikinig lamang kami sa kwento niya. Nang mga oras na yon ay pare-pareho na rin kami may tama sa iniinom naming alak. Iba na rin ang tingin ni Mrs. kay Paul. Nang magpaalam siya na magbanyo at pagbalik niya ay kay Paul na ito tumabi. Punong-puno na ng tensyon ng paligid. Lalong uminit ang pakiramdam namin tatlo. Gabi na rin ang mga oras na yon. 10:00 na yata pasado.
Tahimik ang paligid na lalong nagpapadagdag ng tensyon. Nakikita ko na rin kay Paul ang kaba niya dahil nasa tabi na niya si wifey, na kahit sino naman ay talagang tataas at maninindig ang balahibo. Hanggang ipinatong na nga ni Mrs. ang kamay niya sa hita ni Paul. Dito na nag-umpisa si Paul, nakakaintindi siya. Kaya wala siyang sinayang na pagkakataon. Kaagad niyang sinamyo ang bango ni wifey. Tumasa ng husto ang tensyon sa paligid. Tumuloy na kami sa kwarto ni Paul. Doon namin ginawa ang balimbangan tatlo. Masayang masaya naman ang asawa ko. Naging maayos naman ang lahat hanggang sabay na kaming natapos. Ilang araw pang lumipas ay pinakikiramdaman ko si Paul. Naging normal naman ang pakikitungo niya sa amin bilang mga amo niya. Hindi siya nagbago. Alam niya ang lugar niya bilang isang driver namin. Kaya naman lalo akong natuwa sa kanya. Lumipas pa ang ilang linggo, muli kong kinausap si wifey. Tamang-tama noon, araw ng Biyernes. Company holiday ni wifey, kaya wala siyang pasok sa office niya. Ako naman ay may pasok ako ng araw na yon. Inutusan ko munang ipakarwas ni Paul ang sasakyan, pero palihim akong naglagay ng kamera sa kwarto niya. Konektado sa smartphone ko ang kamera. May kamera sa kisame, sa gilid at halos lahat ng sulok nilagyan ko at siniguro ko na hindi ito mahahalata ni Paul. Maliit lang kasi ang nabili kong kamera kaya hindi talaga mahahalata. Maaga ako nagpahatid sa trabaho kay Paul, pati ang mga anak namin ay ganun din. Naiwan si wifey sa bahay na maagang nag-ayos ng kanyang sarili. Pagdating ko sa trabaho ay kaagad kong inopen ang cellphone ko. Diretso sa kuha ng kamerang ininstall ko sa kwarto ni Paul. Ikinonekta ko ito sa laptop ko para malaki ang makikita ko. Wala namang masyadong tao sa office. Halos iilan lang kami dahil araw ng Biyernes. Konti lang ang pumasok. 2 lang yata o 3 lang yata kami sa buong office. Nasa sulok pa ang cubicle ko, kaya solo ko ang lugar. Kaagad nga ay nakita ko na si Paul na pumasok ng kwarto na kararating lang. Naghanda at inalis ang pantalon, boxer short ang naiwan. Nagpahinga at nahiga, siguro napagod. Pinapanood ko siya. Talagang nagstay lang siya sa kanyang kwarto. Hindi siya nagpunta o hinanap si wifey para makipag-usap. Kagaya ng plano namin, nagchat na ako kay wifey na puntahan na niya si Paul. Bagong ligo ang asawa ko at malaking t-shirt lamang ang pinasuot ko sa kanya na hanggang hita niya. Tuwang-tuwa naman si wifey at excited. Muli kong binalikan sa kamera ang kwarto ni Paul. Pagbukas ng pinto ay nakita ko si wifey may dalang juice at merienda. 10:00 na rin kasi ng umaga. Masaya naman si Paul na makita niya ang asawa ko. Lalo na nang pumasok si Mrs. sa kanyang kwarto, nakipagkwentuhan pa saglit. Hanggang ilang sandali lang ay nag-umpisa na sila. Sobra akong kinakabahan habang pinapanood ko silang dalawa. Ibang klaseng kaba na darama ko. Ngayon lamang kasi kami nag-set up ng ganitong klase ng laro. Habang pinapanood ko kung paano sila magbalimbangan ay halos gusto ko nang umuwi para sumali sa laro nila. Pinigilan ko ang sarili ko, kinontrol ko. Para sa pag-uwi ko sigurado, balimbang malala sa akin si Mrs. Halos 1 oras din ang aktibidad ng dalawa hanggang sa matapos ay umulit pa si Paul. Nakatulog na si Paul pagkatapos. Pasimple pang dumila at kumindat sa akin si wifey na tumingin sa kamera. Kaagad ako nagpaalam sa boss ko na mag-half day ako dahil masakit ang tiyan ko na dahilan ko na kaagad naman akong pinayagan. Pagdating ko nga sa bahay, tuloy ako sa kwarto namin kung saan naghihintay na si wifey.
May bahid pa ng ligaya ang kanyang sarili. Dito, muling naganap ang malupit na balimbangan namin ng aking asawa. Lumipas pa ang mga araw, kagaya ng inaasahan ko, normal pa rin naman ang reaksyon ni Paul. Walang nagbago sa kanya. Hanggang isang araw, kinausap ako ni Paul na seryoso. Sir, okay lang ba na magpunta dito ang mama ko? Galing pa siya sa probinsya namin. 1 linggo lang sana sir, baka pwede. Dahil maganda naman ang pakiusap ni Paul sa akin ay pumayag ako dahil medyo matagal. 1 linggo din. Fast forward Kuya Roms, dumating ang mama ni Paul. Kaagad naman niya itong ipinakilala sa amin. Tawagin na lamang natin na si Paulina. Aba, nagulat ako dahil kahit nasa mag-50 na ang edad ay maayos pa ito. May itsura at postura pa. Mapagkakamalan mo pang nasa 40 lamang ito. Kagaya ng usapan namin sa kwarto siya ni Paul, nagstay. Tuwing gabi ay sinasabay na namin sila sa dinner namin. Pero may napapansin naman ako sa kanila. Medyo may kakaibang sweetness ang kilos nila. Parang may something. 3 gabi na ng mama ni Paul sa bahay nang maisipan kong i-review ang kuha ng kamera sa loob ng kwarto niya. Nabigla ako at nagulat sa aking nakita. Binabalembang ni Paul ang mama niya. Kaya naman ay naguluhan ako bigla. Para silang mag-asawa kung gawin ang bagay na yon. Kaya naisip ko kung mama ba talaga niya o asawa si Paulina. Halos gabi-gabi kasi ginagawa nila ang bagay na yon. After 1 week ay nagpaalam na rin si Paulina sa amin. Nagpasalamat siya. At pupunta naman daw siya sa ibang mga kamag-anak nila dito sa Maynila. Nang makaalis na nga ang mama ni Paul ay kinausap ko siya ng masinsinan. Binanggit ko sa kanya ang kamera na inilagay ko sa kanyang kwarto. Paul, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Mama mo ba talaga si Paulina o asawa? Sandaling natahimik si Paul. Huminga ng malalim at mahinang nagsalita. Sir, pasensya ka na pero mama ko talaga siya. Anak niya ako. Kaya namin nagagawa ang bagay na yon dahil normal lang sir sa amin yon sa probinsya namin. Ganun po kasi sir sa tribe namin, sir. Nahihiya pa si Paul habang sinasabi ang bagay na ito sa akin. Ayon pa nga sa paliwanag ni Paul, sa kanila daw kasi ay okay lang gawin ang bagay na yon sa kamag-anak. Senyalis daw kasi yon ng tunay na pagmamahal. Siyempre sa kagaya ko nagulat ako na hindi sang-ayon sa bagay na yon. Dito ay nagsimula akong tabangan kay Paul para ako nawalan ng amor sa kanya. Pati rin siya ay nararamdaman ko na parang inilalayo niya ang kanyang sarili sa amin. Makalipas ang 1 linggo, nagpaalam na si Paul sa akin na aalis na siya sa amin. May idinahilan siyang iba pero hindi ko na yon inusisa dahil alam ko naman ang tunay niyang dahilan, Kuya Roms. Pinayagan ko na si Paul na umalis sa bahay bilang driver namin. In-enroll ko na lamang si wifey sa driving school para matuto na siyang mag-drive. Ayoko nang kumuha pa ng driver. After 6 months bago ako umalis, bumalik sa Australia, ay marunong na magmaneho si wifey.